Espiritu bumubuhay. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan sila ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, narinig po natin na kung saan ang tanong ni Kristo, sa ano ko po ihahalin tulad o ihahambing ang mga tao ngayon? Tingnan nyo nga po muna yung mga katabi ninyo. Saan ba natin pwedeng ihambing ang henerasyon natin ngayon? Anong uri ng tao ba tayo ngayon? Anong uri po tayo mag-isip ngayon? O kaya yung pagsasalita, no? Anong klase ba tayo? Kasi minsan tayo din naman mahilig tayong magkumpara noong panahon namin. Yung panahon ngayon ba? Kasi hindi naman pwedeng panahon nila ito na para bang sa mga bagong henerasyon lang. Namumuhay tayo sa iisang panahon. So kung namuhay ka nung panahong yon at ngayon, ikaw ba? May pinagkaiba? Maganda ba? Pangit ngayon o pangit ang ugali noon, maganda na ngayon? Saan ba tayo? Pag sinabi ni Kristo, saan ko ba ihahambing? No? Sa konteksto ng ating ebanghelyo, na sabi nga yung mga kausap ni Kristo, inahalin tulad sa mga bata. Yung isang ugali ng bata na yung kapritsyo, no? Yung paggusto, gusto niyan. Iiyak yan pag hindi mo ibinigay. No, yung magdadrama yan, magtatantrums yan. Pero sa atin bilang matatanda, hindi po pwedeng lahat ng sabihin ng mga bata kailangan mong ibigay. Kasi mai-spoiled. Magiging problema lang pagdating ng araw. Kaya ngayon, sabi nga, may hahalin tulad sa mga bata ang mga bata, ang henerasyong ito, na pwede natin makita din. Sabi ko nga, kamusta ba tayo ngayon? Kayo po, no? Tayo madalas sa pumupunta sa Quiapo, dasal kayo ng dasal, no? Tama ba? Hingi kayo ng hingi sa Poong Nazareno, tama ba? Pero, ayaw naman baguhin ang ugali. Humihingi tayo ng tawad sa Poong Nazareno, pero ayaw naman natin magpatawad. Saan natin ihahalin tulad, ihahambing ang henerasyon ngayon? Ngayon po, no, ang sabi nga, di ba? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ang tao. Pero ngayon, ang mga tao, gustong paghiwalayin ang mga mag-asawa.
Gustong paghiwalayin ng mga mag-asawa, tapos gustong pagsamahin ang hindi dapat magsama. O anong klase at saan natin ihahalin tulad ang henerasyon ngayon? Yung babae at lalaki, gusto natin paghiwalayin. Yung lalaki, gusto natin pagsamahin. O saan natin ihahalin tulad? Ang dami natin gustong gawing batas na sasalungat sa ipinag-uutos ng Diyos. Magulo nga, di ba, no? Matapos palayain, ngayon naman, gustong pabalikin. Pag hindi bumalik, papatayin. O, di ba, ang gulo? Para bang pag ito, nagsalita si Kristo, parang kamot na ng ulo kasi saan ko kayo ihahambing? Parang ang gulo nyo kausap eh. Parang naiinis eh. Hihiling-hiling kayo, Lord, sana pagalingin mo na ako, Lord. Pag pinagaling na, di, babalik na naman sa pagbibisyo. Magyoyosi pa rin. Kasi malakas na ako. Yosi, inom, babae. Lord, sana naman, magkatrabaho na ako. Sana guminhawa, yumaman ako. Nung pinayaman naman, pinatalo lang sa sugal. Tapos babalik dito, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Di ba, ang gulo? Kung kayo kaya, kayo kaya ang tumayo sa pwesto ni Kristo, hindi ba kayo maiinis? Kasi parang dito, parang mararamdaman mo na naiinis si Kristo sa mga taong ito kasi wala gusto kasi nilang si Kristo o ang Diyos ang sumunod sa kanila. Ganon din tayo Ang gusto natin, si Kristo ang makinig sa atin at siya ang susunod sa atin. Hindi ganon. Tayo ang dapat matutong makinig at sumunod sa Diyos. So yung tanong sa atin, individual, personal, saan ka maihahalin tulad? Saan tayo pwedeng itulad? Doon ba tayo sa mga bata na gusto maging spoiled? O doon tayo sa matatanda na ayaw ng makinig, hirap ng makinig? Saan tayo ihahalin tulad? Amen?